In this video, pag-uusapan natin ay 5 website design tips. Okay, so number 1 ay be consistent with your design. Why? Kasi to improve yung readability ng website mo. Kasi nagkakaroon ng effect kasi kapag paiba-iba yung design ng website mo. For example, iba-iba yung font, iba-iba yung iba-iba yung itsura ng column na nandun sa loob ng website mo and magulo yung structure. So kapagka consistent yung design ng website mo, mas madaling ma-consume and mas madaling maintindihan ng mga visitor kung ano ba yung gusto mong ipakita sa kanila. Okay, and very important din na same din yung ano 'no, yung mga yung mga sizes niya, tapos yung pagkaka-organize. Kung mapapansin mo dito 'no, kumbaga organize yung nakaano niya, yung mga columns niya 'no, hindi masakit sa mata tingnan. Nandito ang image, nandito yung description. So, gano'n siya 'no. And then ay meron kasi tayong tinatawag dito na block and columns 'no, para mas maintindihan niyo yung ano ba yung papaano ba yung sa loob ng website mo. So etong isang buo na 'to, ang tawag dito ay block 'no, simula yan nakikita mo yung line na 'to hanggang dito sa taas, isang buong block yan. And sa loob ng isang block ay meron tinatawag na column. So eto 'di ba meron tayong 2 columns, etong part na 'to and etong part na 'to. Dito para mapaghiwalay mo yung images at saka yung description mo and para mas madali siyang maintindihan 'no. So dito rin 'no, ayan, gano'n din dito 'no. Dito naman meron tayong 3 column and then meron tayong headline sa taas 'no, ayan. So ngayon ay kunyari ikaw 'no, gusto mo dagdagan pa 'to nandito sa ano, nandito sa taas. So for example ay gusto mo mag-add ulit ng another section. So ang gagawin mo lang diyan kunyari ay dito na lang. Kunyari gusto mong maglagay pa dito sa taas. So gagawin mo lang diyan, ki-click mo lang yung plus, ayan, tapos nakikita mo yung column na 'to. Ta's kung ilan yung column na gusto mong ilagay. So for example, gusto mong maglagay ng another 3 columns, ayan. Tapos kapag ikaw kunyari 'no, gusto mo maglagay ng mga images diyan, ilalagay mo lang siya dito. Ayan, image 1. So kunyari ay ayan, maglagay lang tayo 'no, para makita mo lang 'no. Pero siyempre hindi magandang design niya, para makita mo lang na dun pala puwede magdagdag ng ayan, dun pala puwede magdagdag ng column 'no. Ayan, so ganun din sa kabila 'no, kunyari image din yung ilalagay mo. Let's say may ano ka pa 'no, may product ka pa na gusto ilagay diyan. So lagay lang natin ng ilagay 'no, para alam mo kung papaano ka mag-aano, mag-a-adjust sa website mo. 'Yan, select natin siya, ganyan yung itsura niyan 'no. So ta's puwede mo siyang i-adjust-adjust yung handle niyan. So gano'n siya, puwede kang mag-add ng column, tapos puwede ka rin mag-add ng block actually. So 'pag gusto mo mag-add ng block, i-click mo lang 'yan 'no, ta's ano yung klase ng block na gusto mong i-add. About ba sa hero, yung pinakataas, yung gusto mo ba mag-add ng mga services, et cetera 'no. So dito of course since hindi 'to maganda tingnan 'no, discard natin. Ayan, tapos tanggalin natin 'to, 'yan, ta's save. Now, another important thing 'no, pagdating sa, website design tips, number 2 ay leave enough room to breathe 'no. So, ibig sabihin hindi puwedeng ano, sobrang dikit-dikit yung mga words, dikit-dikit yung mga images. Kung mapapansin mo, meron 'tong spaces 'no, may spaces din siya, hindi siya nakasagad dito. Kasi magiging masakit din siya sa mata kapag dikit-dikit lahat. Okey, so ang tawag dun, yung spaces between ng contents mo, ang tawag dun padding. Okey, so kunyari ito 'no, kung mapansin mo 'to meron siya sa gilid, meron din siya sa gilid, tawag dun padding 'no. Kasi tingnan niyo yung itsura kapag wala siyang spaces. Ayan, hindi maganda tingnan 'di ba? Kunyari ganyan siya, 'yan. So, hindi maganda 'no, hindi hindi siya professional
tingnan yung pagkakagawa. Ta's imagine mo rin, kunyari ang pagkakagawa natin dito. Ito, by the way, ito pwede mong i-adjust siya, no? So, imaginein mo rin kung ganyan siya, 'di ba? Hindi rin siya maganda. So, dito, actually, ito pwede mong i-adjust yan, no? Kung gusto mo na ganyan lang siya, gusto mo ganito, or pwede mo i-adjust yung buo. Yan. Dito kasi, kapag itong taas na lang gusto mong i-adjust, no? Kapag ka dito naman sa baba, eto siya, no? Ganyan. Pero pag gusto mo yung buo na, etong nakikita mo yung white dyan, yan, buo yung ma-adjust. Okay? So, make sure mo you leave enough space, no? Sa ano, sa website mo. Ayan. So, dito, actually, yung template kasi natin dito, naka-design na siya na gano'n, no? So, just in case lang na kapag gusto mo mag-add ng sarili mo, so, kailangan tandaan mo yun, no? Enough space to breathe, no? And then, pangatlo, ay use global fonts and colors. So, katulad ng napag-usapan natin kanina, kailangan consistent with your design, 'di ba? So ngayon, kailangan pare-parehas din yung font na ginagamit mo. For example, ang gusto mo mangyari, kagaya nito, no? Medyo iba-iba siya. Pwede mo kasing gawin diyan pare-parehas na lang lahat. So, kunyari, gusto mong gawin diyan ay Montserrat sila lahat, no? So, para consistent ka. So, pwede mong baguhin lahat 'yan. Ayan. So, dito, no? Ayan, pwede mo siya i-save. Tapos, ang ano diyan, text styling natin, no? For example, ay gusto mo iba yung ginagamit mo na ayan, magkaiba din kasi siya pagdating sa ano, pagdating dito. So, pwede mong i-edit 'yan iba-iba din. Actually, pwede mo din gawin diyan, pwede din iba yung font size niya pagka naka-mobile ka. Kunyari gusto mo mas ano siya, mas maliit, no? Kapagka mobile, pwede mong gawin 'yon. No? Tapos dito din yung spacing niya kung gusto mo mas malalayo, no? Ayan. So, ganyan yung magiging itsura niya, no? Ayan, pwede mong baguhin yan dito. So, isa-isahin mo lang siya. Para magkaiba kasi minsan kasi hindi babagay yung font size ng pang desktop dito sa mobile syempre, 'di ba? Kasi dapat mas maliit sa mobile, gawa mas maliit yung screen, no? And then meron din tayong tinatawag dito na color palette. So ngayon, of course, consistent with your design, kailangan ay pare-parehas silang yung color code na ginagamit mo. Ngayon, magagawa mo yan kapag meron kang color palette. So, for example, dito, tinitimpla kasi ito eh. Ayun, meron siyang mga number dito. No? So, make sure na kapag gusto mo magdagdag ng mga color, ilalagay mo siya it's either sa primary or sa secondary color. Para kapag kunyari gusto mong palitan yung ano nito, yung color nung ibang part. So, for example, ay eto gusto mo 'to iba yung kulay niya. So, kunyari background color, imbis na magtitimpla ka pa ng sarili mo, dapat yung nandito na 'no. Ang tawag kasi dito primary and secondary color. So, imbis na magtimpla ka, click mo lang 'yan, yun na siya 'no. Kunyari ito gusto mo din magkakulay din sila, click mo na lang siya, 'di ba? So, parang gano'n siya, para ang mangyayari consistent yung colors nung ano mo, nung website mo dahil gagawa mo 'yan kapag inayos mo yung color palette mo 'no. So, kumbaga dito itimpla mo na yung gusto mo na color ng website mo para ito na lang yung pipiliin mo, ito na lang i-ki-click mo everytime na kailangan mo magdagdag 'no, para consistent siya pare-parehas. Kasi kunyari ginamit mo blue tapos ano naman siya magkakaiba naman yung ano niya, magkakaiba yung kulay niya. Tip number 4 ay find the balance between text and images. So, ibig sabihin nun ay ganito siya 'no, sa website hindi puwedeng sobrang dami ng mga text and paragraphs and headlines 'no. Kailangan mag-find ka ng balance between text and images 'no. Kung mapapansin mo 'to 'no, ayan, text, images, text, images, 'di ba? Kumbaga hindi puwede na parang yung isang buong laman ng website mo puro paragraph siya. Magmumukha na siyang blog.
So remember kapag ka sa website kailangan meron siyang balance 'no. Normally, ang kailangan mo lang diyan a sentence or two, okey na yung explanation mo. For example, ito a sentence or two 'no, okey na 'to. So ngayon kapagka merong mga kailangang i-explain, you have to ensure na yung image na gagamitin mo ay appropriate. Para hindi mo na kailangang i-explain ng mabuti yung about dun sa product or dun sa service na ibibigay mo kasi yung images pa lang yun na yung nag-i-speak para sa'yo, para dun sa offer mo 'no. Hindi mo na kailangan maglagay ng maraming, paragraph. And then lastly, number 5, make your design more attractive with dividers and animation. So, dito kasi puwede mong gawin 'no, katulad nung tinuro ko sa'yo kanina, puwede mong palitan-palitan 'no, yung mga background color ng ano, actually 'yan, kunyari gusto mo palitan siya ng kulay, kunyari ay ito. So, for example, gano'n din dito, click mo lang yung block, tapos click mo lang 'yun 'no, para makuha mo yung gusto mong kulay, ta's click mo yung save. And then meron din tayong tinatawag dito na animation delay. So, for example, ang gusto mo mangyari ito, na gusto mo magkaroon ng animation siya. Kumbaga, pagka-scroll down nila, may konting animation. So, dito siya 'no, animation and delay. Kunyari gusto mo ay fade in from the right, ta's gaano kabilis lalabas 'yun, and then gaano ka-ano yung delay niya. So, kunyari gusto mo delay niya ay 200 milliseconds 'no. So, kunyari ganyan 'no, save natin, ta's gano'n din dito puwede mo siyang yun nga lang dito kasi siyempre dapat kung ilan yung nilagay mo na milliseconds sa speed tsaka sa delay, 'di ba kanina 1,100 millisecond ta's 200 milliseconds sa delay, dapat yun at yun din 'no, recommended na gano'n 'no, para hindi kumbaga hindi siya masyadong fancy tingnan. So ayan, isa-isahin lang natin 'no. So ngayon i-ano natin 'no, test natin 'no. So nakita niyo 'to 'no, may animation siya, may delay siya. Yun, nakita niyo din yung ginawa natin kanina, na nagkakaroon din siya ng animation and, delay 'no. So kapagka gusto mo dun sa website mo na merong gano'n. Okey, ngayon ganito 'no, puwede mo kasi siyang makita din ano yung itsura niya sa desktop, ano yung itsura niya sa tablet, anong itsura niya naman sa dito 'no. So for example ganito 'no, ang gusto mong mangyari ay wala na 'tong picture na 'to 'no. Wala na 'tong picture na 'to kapagka nasa mobile, okey puwede rin 'yun 'no. O kaya kunyari gusto mo iba 'yung nakalagay dito sa taas, kunyari gusto mo may space siya ng konti 'no, puwede mo siyang baguhin. So ano 'yung gagawin mo, balik ka dito, kokopyahin mo 'yung buong block, ito copy 'no, copy mo siya, tapos pagdating mo dito, click mo 'yung container, pasok mo diyan sa taas, ayan. So magkaiba na siya 'di ba? So ngayon ang gagawin mo lang, kunyari ito ayaw mo ng ano 'to 'no, ayaw mo ng makita 'to sa ano, sa mobile so tsaka sa ano, sa tablet, i-hide mo na lang siya. Ta's ito na itsura niya, ta's gagawin mo lang, delete mo lang 'to 'no, ayan. So magiging iba na itsura niya. So for example, i-ano natin 'no, ayan kapagka desktop, eto yung itsura niya 'no. Kapagka naka-ano siya, naka-mobile, wala yung picture. So, puwede mo siyang baguhin ng gano'n 'no. Actually, puwede mo din baguhin kunyari gusto mo iba yung font niyan, may space pa siya ng konti kunyari 'no, gusto mo lagyan ng space, 'yan ganyan 'no, 'yun.
So, gano'n lang siya 'no. Yun yung ano 'no, yun yung 5 website design tips and i-summarize na lang natin 'no. Number 1, be consistent with your design to improve readability of your website 'no. Number 2 ay leave enough room to breathe by adding padding. Number 3, use global fonts and colors. Number 4 ay find the balance between text and images. And then number 5, make your design more attractive with dividers and animation. I hope na marami ka natutunan in this video and see you in our next video training.